kinakabahan ka talaga. Pero sila dito lahat. Kaya sabi ni Pastor nung naayos namin yung yung painting na nilalagay namin sa bracket. Bro, mag-share ka bukas. Talagang, halos wala na naman tulugan kasi pag mag-share, magbabasa ka talaga eh. Pero yun nga yung kakulangan ko, si Lord ang para magpunan ng mga kapatid na maano natin itong mensahe. Kasi simple lang ito, alam ko na halos nadalan na rin yung pastor ito. Pakiano na lang sis, Mrs. ni Brother Burnham, 1963-0630, yung Is Your Life Worthy of the Gospel? So, praise the Lord. Napagpatin natin mga kailangan. Yung mga kapatid na basa ko sa nalang sa scripture dito na pinakuha na natin prophet sa Luke chapter 14 verse 16. May isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. 17. At sa panahon na ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ang nagpasimulang nangdahilan. Sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa inyo na pagpapaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. At dumating ang alipin at sinaysay ang mga bagay nito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kanyang alipin, tumuron kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot na bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong nanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Amen. Lord, pagpalain ng Diyos at pagbabasa ng kanyang salita. Amen. So, praise the Lord. Ayan nga po dito sa Mrs. ng Prophet sa Is Your Life Worthy of the Gospel? Sa Mrs. Paragraph 34. Ito na nakita natin dito sa pinagkuhanan ng prophet ng text na sinabi rito mismo ni Jesus na panay dahilan ng mga tao para di nila tanggapin ang salita ng Diyos. Yung mga kapatid na sa ating panahon talaga ngayon, yun nga kung mag-share ka tapos invite mo sila dito na pag-fellowship yung matagal ko rin na ini-invite na punta dito. Marami silang rason eh. Ay sandali parang unahin pa nila talaga yung sa makalaman kasi sabi nila ay every Sunday kasi pumapasyal kami ng mga kamag-anak ko. Kung ito yung pagbabasihan mo na anyayahan mo sila tungkol kay Lord, parang marami silang rason. Katulad din ito sa sinabi dito sa scripture natin na ito ang kanyang paghapunan. Nag-aanyaya ang Panginoon na gumawa ng ito, yung paglapit ng kaligtasan. Pero ang tao talagang matigas. Yun nga, naggagawa sila ng mga reasoning. Gayon nga, maging sa lahat ng kapanahunan, yung nasabi ng prophet na sa panahon ng mga sinaunang mga church ages, yun nga talaga maraming nagrarason ng mga tao. Ito yung pag nag-invite ng kaligtasan, ang mga tao talaga, parang yun nga kung wala pa nga silang nararamdaman na, kasi yun nga kung ang tao ngayon, i-invite mo na Bible study, sasabihin nila na, ay, isa ka na lang muna kasi busy ako, meron akong haharapin. Pero pag yung tao na nagkaramdam ng sakit o yung problema, saka na lang yung tatakbo kay Lord. Kaya yun nga, yung kwento ni Sister Joanna, na yun nga, siguro yung pinsan niya, hindi pa siya nakakaramdaman, pero nung siguro pag papalo ni Lord sa kanya, natatakot siyang mamatay. Kaya yun nga, pero sabi natin dito na kung ang tao ay predestinated, gagawa talaga ng Diyos ng kaparaanan. Yung mensahe ni Pastor doon sa Laguna na kung talagang predestinated yan, tatawagin ka ng Diyos, hindi ka talaga makakaiwas. At pag tinawag ka, yun nga, isasanctified ka, pakakabalan yung buhay mo, tapos yun, yung i-glorified ka, yung baptism of the Holy Ghost, na marirecognize mo yung panahon mo at marirecognize mo rin yung mensahe sa
kapanahonan mo. Amen. So, praise the Lord. Ngayon, Amen. Praise the Lord. Ang mga papalastas. Gumagawa rin ang kawaya. Amen. So, praise the Lord. Amen. Amen. So, sa paragraph 37, ito sabi dito na noong sinugol niyang Diyos si Noe na kanyang likod, gumawa ng daan pagkalitas para sa lahat ng mga tao na nagdanais. Yun nga na nakita natin na ang Diyos siya talaga yung gumagawa ng kaparaanan eh. Kasi yun nga na sinabi ng Diyos kay Noe na Noe, masama na yung mga tao, kalagayan ng mga tao ngayon, gugunawin ko lang mundo. Maghanda ka ng daong para sila ay magpasok doon, maliligtas. Pero yun nga na nakita natin sa buhay ni Noe na yung tiniis niya talaga ng pag-ibanghelyo na 120 years na sakripisyo ni Noe para ibahagi itong salita, pero walang nakinig sa kanya kundi yung kanyang pamilya lamang. Kaya ang tao talaga na nagmamatigas, umiiwas. Ganon din sa panahon ni Moises, sila Elijah, yun talaga gumagawa sila ng dahilan. Amen. So, Lord, yun nga dito sabi nga pala doon sa, ito pa isang nakuha ko doon sa paragraph 36 na ito nga kung tayo ay lumagpas sa biyaya o yung habag ng Diyos, sabi niya dito na after mercy is spurned but judgment. There's nothing left after mercy is spurned but judgment. Kaya yun nga na ito na Diyos nagbibigay ng habag. Sabi nga ng pastor na yung kung hindi mo alam yung mensahe sa kapanahonan mo ngayon na ang alam ng tao ay mabait naman ng Diyos, hindi nila nakikita na yung panahon natin ngayon na nag-translate na yung lamb to lion. Ibig sabihin, wala na yung mercy. Judgment na ngayon. Kaya kung hindi nakikita ng mga tao yan, nakakala nila habang mabait pa ang Diyos. Pero nakikita natin na sa panahon na natin ngayon, judgment na eh. Kaya yung nga sabi natin dito, kung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon ng awa, huwag mo na itong palalagpasin, sabi ng prophet. Mag-repent ka na, ipakumbaba mo ng sarili mo, huwag ka lang magmataas kasi baka malagpasan mo yan at dumating na sa iyo yung hukom o judgment. Kaya napakahirap talaga na ito kung tayo ay kinakausap ng Panginoon, umagbang na tayo doon sa pinapagawa ni Lord. Amen. So, praise the Lord. Kaya ito, tawag ko lang mga kapatid kasi medyo mahaba ito. Yun nga na maraming tao ng mga excuses. Amen. So, sa paragraph 76 is medyo mabilis tayo at mga magandang pa ni Pastor. Kinuha ko lang yung mga magagandang ano dito. Talagang mahaba ito. 2 hours and 30 minutes ang yung mensahe ng ating prophet. Amen. Dito sa paragraph 76 na sabi dito na hindi ko ma-ex. Praise the Lord. Napagabuti ni Lord na hallelujah. Sabi dito na we cannot do that. We've got to follow every day, every hour of the day. Every step of the way, we've got to be led by the Lord Jesus Christ. Yung nasabi ng prophet na kailangan daw tayong sumunod lagi sa Panginoon. Araw-araw, bawat oras, we've got to be led by the Lord Jesus Christ. Kasi yun nga na kung tayo ay hindi pinapangunahan ni Lord, talagang babagsak ka. Kasi yun nga yung sa kapanahonan natin ngayon, ayun nga yung sa horse rider na talagang triple time, talagang yung ginagawa ni Satanas ngayon na talagang pagdadaya para, yun nga sabi nga ni Pastor na nahatulan ni Satanas na hindi na siya makakabalik sa langit, kundi sa kaparusahan na. Kaya ayaw ni Satanas na siya lang ang maparusahan. Kaya doble oras siya ngayon na talagang nagkukumbinsi sa mga tao na para madali din siyang madaya para maparusahan din. Kaya sabi dito ng prophet na kailangan bawat araw, bawat oras sumusunod tayo sa lead ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung kasi dito yung mga buhay na mga nasa organisasyon, kung ano yung doktrina nila, sumusunod sila. Hindi doktrina ng Diyos o yung leading ng Holy Ghost. Yung isang tao na Kristiyano kapag linggo, dumadalo ng simbahan, maupo roon, yun nga sabi nga ni Pastor na kung ganyan kang Kristiyano, huwag mo sabihin na Kristiyano mo kasi
kung lagari ka, mapuputol na yung kalsada, sabi ni Pastor, kasi pupunta ka dito sa church, lagari balik, walang nangyayari sa'yo kasi dito dapat pag pumunta ka sa church, yun nga sabi ni Pastor na dito tayo, kumakain tayo dito. Ayun naririnig mo, para magdaris sa katawan mo yan, yung sa spiritual na buhay mo, pag narinig mo yung word, yun nga kailangan ng application para yun nga yung nutrients, yung kalakasan, makukuha mo. Kaya yun nga na hindi ka lang tagadalo ng every Sunday, every Friday, nandito ka lang sa church, pero nangyayari, pero yun nga na dapat na kung tayo ay nagpupunta dito, yun nga yung purpose natin na makuha natin kung ano yung instruction ni Lord. At yun nga, pag narinig mo, huwag mo lang isang tabi, kundi ganapin natin ito. Kasi yun nga, may purpose tayo dito. Dito sa pulpit, narinig natin dito yung instruction ni Lord at tayo yung gagawa yun. Yung nga napakahalaga na talaga na yung leading ng Holy Ghost kasi kung dalawa lang talaga nagkukontrol sa tao kung hindi ang Holy Ghost, si Satan yan. Kaya yun nga na magpakontrol tayo kay Lord lagi. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Yun, ito rin na ito rin isang character dito na sinabi ni Brother Branham na kung sabihin mo mga Kristiyano sa paragraph 8 na yun nga na dapat tayo ay obey your husband. Yun nga na sa atin, sa natural, yun nga sabi na tinuro ni Pastor din yan na dapat ang asawa na babae magpapasakop ito sa asawa niyang lalaki. Sa natural yun mga kapatid. Dito rin sa atin, kung dadalhin natin ito sa spiritual, ang husband natin dito si Lord. Yung theophany, yung word body, siya dapat yung magkukontrol sa atin. Ito tayo yung wife, tayo yung susunod sa kanya. Kasi pag hindi ka nagpakontrol sa husband mo, talagang magulo yan. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, kasi dito mga kapatid, kung babasahin nyo ito, yung sabi ni Brother Branham na yung mga babae na nagsusuot ng shorts, ginagawang bagay na ginagawa niya sa lansangan, wag na niyong matatawag ang sarili niyo na isang Kristiyano. Yun nga na napakabuti talaga ng Diyos na mayroon tayong prophet kasi yun nga itong tinuturo ng prophet, ito yung sa basic ito mga kapatid, sa ABC, yung sa holiness. Kasi karamihan sa mga churches, kung titignan natin talaga itong kinalalagyan natin talagang dinidiin ng prophet, dinidiin ni pastor talaga yung kabanalan. Kasi sabi nga ng Hebrews 14:12 na for without holiness, you cannot see God. Hindi mo makikita yung ang Diyos kung walang kabanalan. Pero titignan natin maraming church na nagsisimba ngayon, yun nga, pagpasok nila sa linggo ng church, ang ganda yung suot nila, kabistida. Pero Lunes, titignan mga Martes, naka-short yan, nakapantalon yan, araw-araw tayong tinitignan ni Lord Di, wala rin siya yung pag-ano nila. Kaya kailangan talaga yung holiness, kasi araw-araw tinitignan tayo ni Lord Kaya kailangan, kung ano yung kasuotan na para sa'yo, talagang isuot mo talaga. Kaya salamat kay Lord dahil dito sa ating prophet na talagang diniin niya itong kabanalan. Itong mga ABC, katulad dun sa mensahe dun sa joint fellowship natin doon, yung mga basic, yung mga maliliit na bagay, kung hindi natin yan babantayan mga kapatid, dyan tayo tatalunin ng kaaway. Kaya yun nga ito sa mga ABC, napakahalaga natin na ito yung pagsunod natin na magawa din natin ito. Amen. So, praise the Lord. Medyo mahaba pa. Amen. So, kali ko lang dito sa sa paragraph 137. Amen. So, praise the Lord. Talagang kung talaga mangusap ang Panginoon sa iyo dito sa mga mensahe ng prophet, yung 1001 na message ng prophet talagang nakaka-bless, pero yun nga na talagang hingin talaga natin yung tunay na kapahayagan nito kasi yun nga sabi ko dun sa kapatid ni Pastor nung nagsisharing sila kasi talagang thunder talaga sa kanya itong mensahe na narinig niya na bago kaya yun nga na parang sabi ko sa kanila na Uncle, ihang nyo lang ito kung hindi nyo pa naiintindihan, ipag-pray nyo na ang banal na espiritu ang maghayag sa inyo kasi yun nga itong mga mensahe natin na sa talagang mga baguhan na makakarinig talagang kulog ito. Pero kung may predestinated si Diyan, siya yung maghahayag din sa appointed time. Kaya salamat kay Lord dahil yun nga na itong mensahe natin, hinihayag sa atin ng ating mahal na Panginoon kasi talagang mahirap itong mensahe din natin na unawain sa sarili mo lang. Amen. So, praise God. So, praise the Lord. Yun nga na maraming pagdadahilan dito, klase ng pagdadahilan sinabi ng mga tao. Sinasabi isa akong Presbyterian, isa akong Baptist, isa akong Lutheran.
mangyaring wala yung kinalaman dito, di ibig sabihin ay Kristiyano na agad kayo. Ang ibig sabihin lang yan ay kaanib kayo ng isang grupo ng mga taong na organisa. Yun nga sa organisasyon, ganyan eh. At kaanib lang kayo ng kapisanan ng mga Lutheran, kapisanan ng mga Baptist, kapisanan ng Pentecostal. Wala naman talagang ganon na tatawaging iglesyang Pentecostal. Wala naman talagang ganon na tatawaging iglesyang Baptist, kapisanan ng mga Baptist, Pentecostal, kapisanan ng mga Presbyterian ang tawag. Dahil may iisang iglesia lang at may iisang paraan lang para kayo makapasok dito ay yung mismo sa pamamagitan ng kapanganakan. Amen. Yung new birth. Yung nga talaga kung wala kang new birth, hindi mo maunawaan itong mensahe natin. Ipinapanganak kayo mismo sa iglesia ni Jesus Jesucristo at sa gayon kayo nagiging kabahagi ng kanyang katawan sa spiritual na pagtatalaga sa langit. Tapos hayan na ang tanda na si Kristo ay sumasa inyo na nabubuhay sa inyo. Yun mga kapatid, yan nga na yun nga na kasi sabi ng mga iba na ay member naman ako ng Baptist, member ako ng Pentecostal, mga Presbyterian. Hindi yan mga kapatid. Ang sabi ng prophet na kailangan mo talaga na yung new birth. Maging si Jesus Christ, ito yung sinabi niya na nung kausap niya si Nicodemo, ito yung first na requirements na kasi sabi niya kung paano ako makakaroon ng magkaroon ng eternal life. Sabi na Nicodemo, di ba? Isang mangangaral. Anong sinabi ni Jesus Christ? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan natin talaga yung new birth, yung bagong kapanganakan. Yun nga yung kailangan natin. Ito yung personal relationship mo sa Diyos. Nabanggit ko rin ito dun sa lula ni Emily nung tayo paalis na kasi nakausap ko siya, talagang nakita ko rin yung matanda na nagda-dialysis na. Nakita ko lalaki ng ugat dito, yung pinagtutusukan. Kumusta Andy? Sabi ko sa kanila na prayer lang talaga yung kailangan natin, na si Lord ang magbigay ng kalakasan kasi 80 years old na rin ata sa kanya eh. Sabi ko niya, ang kailangan po Auntie, yung relasyon nyo kay Lord, personal relationship na ma-recognize kayo na kayo ay tunay ng Diyos at tatay nyo si Lord kasi siya yung nagbibigay ng eternal life. Kaya yun nga na kailangan natin talaga yung new birth, yung bagong kapanganakan. O mga Kristiyano, kinakailangan nyong magkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos upang maging anak ng Diyos. Kinakailangan nyong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Siya ay dapat na maging ama nyo nang sa gayon kayo maging anak niya. At tanging ang mga anak na lalaki at mga babae na anak na babae lamang niya ang ligtas. Hindi po ang membro ng iglesia. Yun nga po mga kapatid, kasi kung hindi talaga mayroon kang personal relationship sa Diyos, kung ikaw ay membro lang, dumadalo sa church, hindi ka rin ligtas. Kailangan talaga yung relationship mo kay Lord. Amen. So, praise the Lord. Isa pa mga kapatid sa paragraph 151. Amen. Medyo i-shortcut ko na lang mga kapatid para madagdagan pa ni Pastor. At alam nyo ba na kayo mumunting mga manlikha rin kayo mismo? Sabi ni prophet dito na tayo daw ay creator ng atmosphere. Yun nga, kung hayat may mga tao na kayo nakakasalamuha na talagang gusto-gusto nyong makasama. Yun nga, kung tayo daw ang nagkikreate ng atmosphere natin, kung gusto mo yung mapayapang mga atmosphere mo, kausapin mo yung mga kaibigan mo na, o ang kausapin mo mga kapatiran mo talagang mga Kristiyano, talagang pinag-usapan yung mga makalalangit na bagay. Pero kung yung mga kasalamuha mo, mga makamundo, yung puro pagsasalita, puro mga pagmumura, yung atmosphere na kinikreate nila ay parang atmosphere na nasa impyerno. Amen. So, yun nga na tayo ay creator, yun nga na sa atin, sabi nga ni Pastor, yun nga kung gusto mong malamig ang panahon, isipin mo na lang yan eh. Kaya tayo, kung isipin mo na, kunwari kung nainitan ka sa isang kwarto, isipin mo na lang, pumikit ka, isipin mo aircon, nakikreate ka ng good atmosphere yan. Kaya kung gusto mo problema ka o mag-isip ka ng problema mo, ano kayong gagawin ko dito? Sa atin mga kapatid, wala tayong magagawa sa sarili natin eh. Pero kung yan niluhod mo kay Lord, bahala ka na Lord. Sabi nga ni Pastor, yun sa yung problema ng anak, binigay sa tatay, bahala na yung tatay. Sa atin din, kung may problema ka, iluhod mo, bahala ka na rin Lord. Sa amin din nga, sa aming pinagdadaanan. Kasi yun nga sabi ng prophet na lahat tayo ng mga Kristiyano, hindi tayo nasa bed of rest, kundi lahat, yun nga, dito mga kapatid, kung babasahin nyo pa ito, kasi grabe talaga yung pinagdaanan ng propeta nito na ang isang Diyos talagang dadaan ng testing. Sinabi ng prophet dito, nakwento niya dito mga kapatid, kung babasahin nyo ito, namatay yung kanyang tatay, kamamatay na yung kapatid niya,
tapos yung asawa at anak niya. Grabe talaga pinagdaanan ng prophet, di ba? Kaya talagang kung paano yun tinawag ka ng lingkod ng Diyos, parang ganito eh. Pero sabi niya na ito'y nasa plano talaga ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, kung meron man tayong mga problema, mga pagsubok, isipin na lang natin si Lord kasi yun nga si Lord hindi nga siya tingnan natin na si Lord siya yung sumasagot sa ating mga panalangin na ang Diyos ay tapat na kung minsan kasi yun nga dadan nga tayo ng pagsubok, sabi nga ni Pastor ng mensahe niya ng isang Sunday na yung overcomer, pag yung isang pagsubok na ito na pagtagumpayan mo na, amen, dyan na yung blessing mga kapatid. Kaya di ba malaking pagpapala yan, kaya sabi nga ni Sister Joey na yun nga may purpose lahat dito, kung hindi yan may kaparaanan talaga si Lord na yung sa ating iniisip na plano, mas maganda pang plano si Lord sa atin. Kaya talagang ito, napakaganda talaga itong mensahe nating narinig, patungkol talaga ito sa mga karakter. Kaya, Lord, anong ibibigay kong mensahe? Sabi ko, kaya ito nga talagang itong sa ating mensahe ngayon talaga na karakter talaga, kasi sabi nga na pastor na wala tayo talagang madadala dito kundi yung karakter. Yun nga din dito na yung ano dito sa Matthew 22 din na type ng itong verse na ito mga kapatid na yung kailangan suot mo yung karakter kasi hindi ka makakapasok doon eh. Di ba naalala niyo yun na nakita yung isang pumasok doon sa piging doon sa kainan na hindi siya nakasuot pandamit pangkasalan. Anong ginawa ng ano doon? Pinaalis siya. Kaya kung hindi mo suot yung karakter, hindi ka makakapasok doon sa kaluwalhatian ni Lord. Kaya yun nga na kailangan yung karakter natin, mapanday talaga natin. Yun nga talaga na makita sa atin kasi yung mensahe natin mga kapatid, third coming, the word made flesh, tayo imamanifest natin talaga si Kristo. Ano ba ang buhay ni Kristo sa atin? Ano ba ang buhay ni Kristo noon na namuhay siya dito? Yun nga yung pattern natin kung paano ang Diyos na siya yung may likha ng lahat. Nagpakumbaba siya eh. Hindi tayo pwedeng magmataas. Kaya tayo lang mga kapatid, magpa-humble lang tayo. Humility, hayaan natin na ang Diyos yung papanday sa ating mga buhay. Kaya salamat mga kapatid sa kunting pagkakataon nito na makapag-share at bahala na si Lord si Pastor na nagdadagdag nito. Kaya praise the Lord, purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Santo siya labi. Sa ang tinalakay po ng Brother Fernando ay patungkol sa pagsunod. At iyon po ang napakahalaga. Kasi kung naglilingkod ka nga sa Diyos, hindi ka naman sumusunod, useless. Amen. So, importante po yun at malinaw pong sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok. So, ang daming tumatawag sa Kanya ng Panginoon, pero hindi raw lahat papasok. Kundi yun lang sumusunod. So, yan po ang criteria ng Panginoon sa mga nagnanais pumasok sa Kanyang kaharian. Obedience. Amen. Kung hindi ka susunod, nagpagod ka lang. Alam niyo ba yung nagpagod lang? Na sinayang niya yung pagod niya, naglingkod nga siya pero imbalido. Yun pong masakit. Na naglingkod ka kay Lord, imbalido. Para bang yung
naglaro ng basketball ba? Shoot naman lagi. Kaya lang not counted. At maraming ganyang Kristiyano na not counted. Bakit? Kasi yung pagsunod ang wala. Kasi ang pagsunod po, hindi po yung sumunod ka ngayon sa isang linggo, hindi. Ang pagsunod kay Lord, patuloy. Kaya nga yung sabi ni Jackie na yung Laguna, gastos po yun. Amen. Hindi po yun biro. O krudo, pagkain. So, yan ay pero alang-alang sa ito'y pinagagawa ng Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Kasi kung hindi ka susunod sa sinasabi ng Diyos, kasi maraming Kristiyano ikinahihiya ang Panginoon. Iyan po ang isang masakit na mangyayari dahil sinabi na ni Lord yan, kapag ako'y ikinahiya ninyo, ikahihiya ko rin kayo. Kaya napakaraming Kristiyano sa sablay po dahil ikinahihiya nila ang Panginoon. Amen. So ito po sa dahil ito po'y kasama dito sa mensahe ng propeta. Buksan po natin ang Hebrew, chapter 6, verse 7. Sabi po na Pablo, for the earth which drinketh in the rain that cometh up upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. So madalas ko po itong i-share na verse na ito. Sino ba yung tumatanggap ng pagpapala? Kasi po tayo, alam kong lahat tayo, nais nating tumanggap ng pagpapala. Tama ba? Kasi kasama yan sa paglilingkod. At sabi ko nga sa inyo noon, ay naranasan namin talaga yung wala. Pero dahil sa mga verse ng Bible na nagbibigay ng pag-asa, tulad nito, na ang pinagpapala lang daw ng Diyos, yung isang lupa na matapos ulanin, ay tutubuan ng mga, ang damo po rito, herbs, mga halaman, na kapag ang isang lupa ay inulan, kasi pag ito po ay tigang o tuyo, hindi po tutubo ang kahit anong halaman dyan. So kapag daw itong lupa ay nabasa ng ulan, ay tutubuan ito ng mga pakikinabangan ng nagtanim. Halimbawa, katulad nga nung nandun sa Laguna, talagang pinagtiyagaan ni Gordon yung lupa niya doon. Nagtanim. Hindi po madali ang magtanim. Kasi hindi po nagtanim ka ngayon, bukas ani. Taon. So ilang taon na yung tanim niya, mahirap ang magsaka. Pero ngayon, nakita natin, nagbubulaklak na yung mga rambutan. Mahigit 100 puno yun. Plus yung mga sagingan niya doon. So nakikita niya na yung maganda. Bakit? Kasi yung lupa na matapos itong sakahin at ito'y pakikinabangan, so katulad niya, blessing na po yung parating. Pero sinaka niya muna. So ganun din sa atin, tayo matapos ulanin, at ang ulan po dito sa isang Kristiyano, salita ng Diyos. Okay, kapag daw tayo nakapakinig tayo ng mensahe o salita ng Diyos, at yung ating Panginoon pinakikinabangan ka, iyan pong pinagpapala. Tingnan niyo po ang James chapter 1. Ano ang nais ng Biblia sa isang mananampalataya? Chapter 1, verse 22. Tingnan niyo po ang verse 22. Santiago, ito po ang sabi.
But be ye doers of the word, and not hearers only. Huwag daw tayong tagapakinig lang. At iyan po masakit. Maraming Kristiyano pupunta sa church, makikinig, uwi. Walang pakinabang sa kanilang Diyos. Yun po masakit. So anong blessing ang tatanggapin yan? Kaya ang sabi ni Santiago, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Yung pakikinig, isa po yung nagbibigay ng pag-asa. Kasi instruction ng Diyos kung ano ang gagawin mo. Pero kung hindi mo naman gagawin yung narinig mo, wala ka pong tatanggapin. Kaya maraming Kristiyanong hindi pinagpapala kasi yung binubusog lang nila tenga. Yung spiritual ear nila, walang narinig. Bingi. Kasi kung hindi yan bingi, may ginawa na yan. So kaya ako nasabing bingi kasi ba't walang nagagawa? Amen. So ang pinagpapala dito, yung matapos niyang marinig, ginawa niya. Kaya sabi rito, datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. O, yan ang masakit. Kapag pala ikaw tagapakinig lang, hindi mo naman ginagawa, biro mo sarili mo ang dinadaya mo. Di ba masakit yun? Siguro kung ang nandaya sa iyo, ibang tao, medyo, di ba? Pero biro mo sarili mo ang dinadaya mo. Sa pamamagitan ng pakikinig mong hindi mo naman ginagawa, pandaraya pala yun sa sarili. Niloko mo ang sarili. Yun ang masakit. Ang nanloko sa sarili mo, ikaw. Dahil yung salita na narinig mo, hindi mo ginawa. 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Para ka daw nagsalamin. Di ba pag tayo'y nagsasalamin, habang kaharap ng salamin, lahat naaalala mo tungkol sa'yo. Pero pag talikod mo ng salamin, wala ka nang matandaan. Parang ganun po ang inilalarawan dito ni Santiago, na nalilimutan mo na ang sarili mo. Katulad dito, ang salita po ay salamin. Tama ba? Yan ang sinabi ng Proverbs. So ngayon, pagdating ng linggo, pagdating ng Friday, nagsasalamin ka. Kasi may naririnig ka. Yung word, salamin ito. Pero, saan mo dinaya ang sarili mo? Nung pagkatapos mo magsalamin sa word, paglabas mo, wala ka na matandaan. At iyan pong sinasabi ni Santiago, niluluko mo ang sarili mo. Biro mo sarili mo, niluluko mo. Bakit? Kasi yung instruction ng Diyos, wala kang nagawa. Amen. So, ibig sabihin, pag tayo po'y nakikinig, kasi Bible po ito at kadalasan propeta. Pero kung wala ka namang hinakbangan, anong blessing ang tatanggapin mo? So kaya maraming hindi pinagpapala ng Diyos kasi hindi niya hinahakbangan ang mensahe kanyang narinig. Amen. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Pag hindi ka taga-upo lang, hindi ka taga-pakinig lang, kundi yung narinig mo, ginagawa mo, andyan po ang blessing. Amen. Balik tayo doon sa sa chapter 6 ng Hebrews. Sabi po rito. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa
at ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. Iyon masakit. Matapos, yung lupa, inulan, pero ang tumubo, mga dawag, tinik, may sumpa po yan. Pero ang tanong, bakit puro ang isang lupa na, bakit may mga lupa na grabe ang damo, ang tatas ng damo, mga dawagan, puro matitinik. Bakit nangyari yun sa lupang yun? Ngayon tayo pa yung lupa. Bakit nagkaroon ng mga tinik, dawag? Isang simple lang, hindi mo nilinis ang lupa mo. Kaya wala kang pakikinabangan dyan kasi hindi mo nililinis ang lupain mo para tamnan, para magbunga. So tayo po yung lupa. Anong klase ang ating sarili? Malinis ba ito? Para pag tinaniman ang salita ng Diyos, magbubunga. Kaya marami pong hindi makatanggap ng blessing sapagkat hindi niya, kasi po dito, bilang isang Kristiyano, dapat maglinis tayo. Karakter. Ayusin natin. Alam ni, sabi nga kanina ng testimonyo, alam ni Lord ang ating isipan, alam ni Lord ang ating mga binigas na salita, alam ni Lord ang ating mga ginagawa. Malinis ba tayo sa harapan ng Diyos? Kapag hindi po natin inayos ang ating mga karakter, huwag kang umasa. Ang blessing po, si Lord ang nagbibigay, hindi naman ng pastor, hindi tao. As ang pastor nga, naghihintay din lang ako ng blessing ni Lord. Ang blessing, depende ito sa kung paano ka naglilingkod sa Diyos. Kung paano mo inayos ang karakter mo. Dahil pag hindi mo inayos ang karakter mo, huwag kang umasa. At maraming Kristiyano hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa niya. Walang pagbabago. Bakit? Sabi rito, datatpat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa. So, kaya pala walang blessing kasi nasa ilalim siya ng sumpa. Hello? Nakakatakot, di ba? Kaya pala hindi makarating ang pagpapala kasi nasa ilalim siya ng sumpa dahil hindi niya ginagawa yung sinasabi ng Biblia. Amen. At ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Iyan po masakit pa. Iyan po yung sabi ng prophet na disappointment. Asang-asang ligtas. Pero pagmulat niya, apoy pala yung kanyang hinihigaan. Bakit? Hindi po nabago. At may mga tao pong akala niya, ligtas siya. Pero sabi ng propeta, malabo. Bakit hindi nabago ang kanyang karakter? Bakit? Sabi rito, itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. Amen. O, 9. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos na magagaling na bagay, sa magagaling na bagay. Tungkol sa inyo, sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. At ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod, sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Ito pa, ang mga pinagpapala ng Diyos. Malaki pong bagay, yung pagdamay. Ito yung tinutukoy niya dito. Sa 10, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So yung pagdamay mo sa kapatiran, lalo na yung pagdamay mo kapag tayo'y may misyon, handa kang dumamay. Amen. Yan po mga pinagpapala ng Diyos. Marunong kang dumamay. Hello? Salamat na lang dito tayo. Ay, marunong tayong dumamay. Tama? Very good.
Iyon po itong, yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang ayan. Hindi niya kalilimutan kapag dumadamay ka. Hindi niya malilimutan. Pero salamat din dahil meron tayong kapatiran na taga-Kalasyaw. Pastor, gamitin mo ito. Amen. Kaya may mga kapatiran talaga na dumadamay. Amen. At pagdating namin sa Cubao, may dumamay din. Pinakain kami ron. Amen. So yan po ang pag tayo po ay isang katawan, nagdadamayan po yan. Iyan po ang pinagpapala ng Diyos. Marunong dumamay. Okay. 11. At ninanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. 12. Na huwag kayong mga tamad. Ayan na. Ano raw? Ang pinagpapala pala, hindi tamad. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. So yung palang nagmamana ng pangako, hindi tamad. Hello? Tumatanggap ng pagpapala kapag tayo ay masipag. Masipag sa prayer, masipag sa worship, masipag makinig, masipag sa pagdalo, paglilingkod sa Diyos. Kaya nga yung ating mga kapatid, ay tinan nyo sa sa totoo lang may kapatid tayong pastor na may sakit ang kapatid. Ang pastor na ito, grabing pagmamahal sa kapatid. Kasi kapatid eh. Pero dahil merong fellowship sa Bacolod, iniwan niya yun. Ganyan magmahal ang isang Kristiyano pagdating sa salita ng Diyos. Dapat nandoon nga kami. Kaya lang, inano ko itong Laguna. Amen. Dapat sa isang Kristiyano, meron siyang permanenteng ginagawa kay Lord. Hindi yung kung kailan maisip, pupuntahan. Wala na naman. Ganun po ang ibang Kristiyano. Nakakalimutan niya. Kung kailan niya lang maalala, doon siya hahayo. Hindi ganyan ang Kristiyano. Amen. Meron siyang pananagutan sa Diyos. Okay. Dito po tayo sa propeta. May napupulot ba tayo? Puro Bible pala ito. Tingnan niyo po itong madalas nating marinig sa Bible. Matthew 19, verse 27 to 29. Sina Pedro po ito. Now, alam natin na kasaysayan na mula nung tawagin sina Pedro ni Jesus Christ, hindi na po sila humiwalay kay Jesus Christ. Maaaring isipin natin, halimbawa, katulad ng magpo-full time ka ba? Pwede rin. Pero hindi ko naman nire-required na mag-full time tayo. Ang mahalaga sa akin, yung gampanan mo ang tungkulin mo. Now, sina Pedro, kakaiba. Full time talaga sila.
Ngayon, maring isipin ng iba, paano pa kumakain ng pamilya niyan? Wala naman silang sweldo. Di ba? Pero ang Diyos, hindi po siya pabaya na Diyos. At nakita natin tuwing mangangaral si Jesus, magpapakain siya, nabusog ang lahat, at sabi ni Lord, tipunin niyo ang tira. At anong makikita natin? Inipon nila ang tira. Ilan ang tira? Lord, 12 pong malalaking kain. Di ba? Bakit 12? Para yun sa pamilya ng 12 disciples. So ang Diyos, nagpakain sa iba, lalong pakakainin niya yung naglilingkod sa Kanya. Hindi po pabayaan Diyos kung ikaw ay, tingnan niyo sabi rito, 27, yan na. Then Peter answered and said to him, see, we have left all and followed you. Lord, iniwan na namin lahat at sumunod kami sa iyo. Hello, iyan po ang mga lingkod ng Diyos. Wala silang, handa silang iwanan. Basta si Lord. Ayan si Pedro. At yung mga kasama niya, yung 11. We have left all and followed you. Therefore, what shall we have? Oh, naniguro si Pedro. Iniwan na namin, Lord, ang lahat. Ano naman ang para sa amin? Di ba yan ang ating tinatanong, anong mapapala ko sa pagsunod ko dyan? Yun ang ating problema eh. Kung susunod ba ako dyan, ano naman mapapala ko? So si Pedro ganun din, paniguro. Kakain ba ako dyan pag sumunod ako dyan? Kikita ba ako dyan? Mabubuhay bang pamilya ko pag sumunod ako? Pag naglingkod ako sa iglesia yan, may pakikinabangin ba ako? Iyon ang tanong ni Pedro. Therefore, what shall we have? So Jesus said to them, anong sabi? Assuredly, I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So, ang pangako ng Diyos, kayong 12, kasama ko kayo, judge. Hindi i-judge, kundi sila ang magja-judge. Judging the 12 tribes of Israel. 29. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Ano, lugi? Ito, buhay sila nito sa pangakong ito. Ano sabi niya? At sino man na mag-iwan ng kanyang tahanan, kapatid na lalaki, kapatid na babae, tatay o nanay o asawa o mga anak o lupain, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap. Anong tatanggapin? Shall receive 100-fold and inherit eternal life. Saan may eternal life? Kaya nga sabi ng prophet, anong eternal life? Living for others. Pero kung ikaw, pang sarili ka lang, sarili mo lang inaasikaso mo, anong eternal life ang inaasahan mo? Kasi ang eternal life is living for others. So, kaya ako tutuwa. Ako parang nagaganyak ba sa mga ginagawa ng mga pastor na kasama natin. Wala na silang ginawa kundi puntaan yung mga tao. Kaya, kung pala rin tayo dito na si Brother Gerald magpirmi rito, makakahayo na ako. Uuwi na lang ako dito every
Kasi iyan po ang nais ni Lord na yung mga kaluluwa. Kaya nga ako'y masaya sa Laguna dahil hindi ko naman sinabing magpabautismo yung mga bata, pero kinausap yung tatay nila, Daddy, pwede na kaya magpapabautismo na kami? So hindi ko naman sinabi. Kasi nakikinig po, baka nakikinig ngayon. Nakikinig po dito ang Laguna. So, na-born again sila sa dito, sa live. Online. Amen. So, kasi yan po ang nais ni Lord. Hakbangan natin kung ano ang naririnig. Kasi nais natin blessing. Anong blessing ang darating niyan? Nang sabi ni James, yun lang nagsasagawa ng narinig. Hindi yung nakinig ang tenga, uwi, balik. Hindi po yan. Hindi yan ang blessing. Amen. So sabi rito, ito mabigat pa. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or land for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Biro mo yan? Hindi pala lugi yung pagsunod ni Pedro. Yung paglilingkod nila kay Lord. Hindi pala sila lugi. Dahil sa lupa man, ano sabi rito ay dahil sa aking pangalan, tatanggap ng mga 100 100-fold at eternal life. Okay. 18. Matthew 16:18 to 19. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Saan daw itatayo ni Lord ang kanyang iglesia? Sa bato. Sa kapahayagan. So kaya, ibig sabihin, yung natanggap ni Pedro ang mensahe, mahirap itong tanggapin ng maraming Kristiyano. Maliban kung nahayag sa kanya, na-reveal sa kanya ang salita ni Lord. Kasi pag sinabing revealed, alam nyo ba na mas ang prayer ay revelation? Hindi mo gagawin ang isang bagay kung hindi ito na-reveal sa iyo ni Lord. So yung pag-iwan ng tahanan, asawa, tatay, nanay, mga anak, lupain, revelation po yun. Hindi, kaya pala maraming ayaw sumunod kasi hindi nare-reveal sa kanila. So ang iglesia ni Lord, itinayo sa kapahayagan na lahat ng naririnig nila kay Lord, ina-aksyonan nila ito. Bakit? Revelation ito sa kanila. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys. Oh, grabe ang pangako kay Pedro. Kay Pedro niya ito sinabi, oh. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Alam natin. Halimbawa, kami po doon sa may pinuntahan kami sa Agno. Kasama namin si na Pastor Jones. Yung susi ng van, naiwan ko doon sa loob ng van. Naisarado ko. Paano ko yung bubuksan? Di ba? So anumang bagay na walang susi, mahirap pong buksan yan. Naiwan ko yung susi sa loob. Kaya, walang nagawa kundi sirain yung pinto. Nasira yung Mabuti, merong Fernando. Ikaw bang gumawa Bert? Yung nasira ang pinto ng van. So ano ibig sabihin? Sabi niya kay Pedro, and I will give you the keys of the kingdom. So kung nandiyan kapag ka, halimbawa, ang isang kwarto, punong-puno ng pagpapala, may susi ka, makakakuha ka. Hawak mo ang susi. At lalo na sabi rito, the keys of the kingdom of heaven.
And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So, binding and loosing. At ibig sabihin, meron kang kapangyarihan sa kaaway, kay Satanas. Pwede mo siyang pilayan. Hindi ka pwedeng talunin ni Satanas. Sapagkat hawak mo ang susi para siya puksain. Amen. So, iyan po ang nais kong makita natin mga kapatid, na kung tayo po ay tinuturuan, namnamin mo ang salita, unawain mo, hakbangan mo kasi nandyan po ang blessing sa paghakbang. Pero kung tayo dadalo, uwi, balik, wala kang ginagawa, anong blessing ang hinihintay mo? Angga po. Amen? Dahil ang pinagpapala ng Diyos, sila yung mga nakinig na hinahakbangan ang salita ng Diyos. Hello? Okay. Sa John 12 po, baptism. Kasi yung Sobik, darating. 11 na ang dating. Isabay na natin yung iba. Ito. Buti si Faith, nabautismoan sa Laguna. Sumabay doon sa dalawang pamangkin niya. Yung mga hindi pa nabaptize, June 12. Ano po yun? Walang pasok yun kasi Independence Day. Independence ba? Malaya na bang Pilipinas? Wala akong maramdamang malaya eh. Ang daming lulong sa droga, hindi makalaya. Lulong sa kahirapan, hindi makalaya sa kahirapan. Ewan ko kung malaya nga itong, dapat hindi na mag-celebrate. Okay, may napulot ba tayo? Okay. God bless.